kung anong pinagawa si Macario kay Susan at doon ay naiwan si Susan sa tahanan ni Macario na ang tanging kasama lamang ay ang albularyo. Si Macario ay isang albularyo na may kakayahang gumamot ng mga sakit at kakayahang makakita ng ibang mga nilalang. Sa kabilang dako naman, si Susan ay hindi makatulog sa lugar na tinutuluyan niya, kaya naman umuwi ito sa bahay ng ina niya. Doon ay tila kinuwestiyon niya ang nangyayari sa kanya, kung saan ay sinabi niya na hindi siya makatulog ni makakain at halos 2 linggo na niya itong nararanasan. Ayon sa kanya, kaya ayaw niyang matulog ay dahil parang palagi siyang binabangungot at may kung ano na tumatawag sa kanya, kung saan gustuhin man niyang labanan ay hindi naman niya kaya. Dahil sa gabi-gabi, tila bangungot na nararanasan ni Susan, dinala na ito ng ina nito kay Macario na albularyo. Doon ay sinabi ni Macario na posibleng kagagawa ng tikbalang o kaya naman ay kung sinong makapangyarihan ang may kagagawa nito kay Susan. Nabanggit din niya na aatake ito, kaya naman labis silang nabahala at sinabi na wag munang umalis si Susan dahil marami pa silang gagawin para labanan ang sinasabi niyang espiritu. Sinabi rin ni Macario na kailangang gamutin si Susan sa baluarte nito upang mahuli ang may kagagawa nito sa akto. Kinabukasan, dumating si Joan na kaibigan ni Susan sa kanilang bahay at doon ay may pinabasa sa kanya na kasulatan sa Biblia. Dahil doon, tila naguluhan siya dahil hinikayat siya ni Joan na manalig sa Diyos at sa mga salita nito. Isang gabi, habang natutulog si Susan katabi ang kanyang kapatid at ina, tila hindi siya nakaramdam na may gumalaw sa kanya at kinabukasan habang kumakain siya, nabanggit niya na dahil sa Diyos at paniniwala niya rito, kaya walang nangyari sa kanya. Ngunit noong nasa harap sila ng hapagkainan, dumating ang kanilang ina at doon ay muling pinilit si Susan na isuot ang kwintas na tila isang anting-anting. Ayaw man ni Susan na isuot iyon ay napilitan siya at sa muling pagsuot niya roon ay doon siya muling nakaramdam ng sakit. Sa kabilang banda naman, si Macario ay tuwang-tuwa na nagising dahil tila umepekto na naman ang kanyang isinagawang ritual at seremonya. Kinagabihan, nagtungo ang mag-ina ni Susan sa bahay ni Macario at doon ay humingi ng tulong. May kung anong pinagawa si Macario kay Susan at doon ay naiwan si Susan sa tahanan ni Macario na ang tanging kasama lamang ay ang albularyo. Niyaya ni Macario na magtungo sa taas si Susan at tumanggiman ang dalaga ay wala na itong nagawa pa dahil sa giniya niya ito paitaas. Habang nakahiga sa higaan si Susan, si Macario naman ay nagsisindi ng mga kandila at tila nagsasagawa ng panggagamot. Noong mga sandaling iyon, akala ni Susan ay ginagamot siya ni Macario at may itinatanong sana noong si Susan. Ngunit sinabi sa kanya ni Macario na kung nais nitong gumaling ay mas maigi kung tumahimik na lamang ito. Hinawakan ni Macario si Susan at doon ay tila nagpupumiglas siya at nagmamakaawa na wag siyang galawin. Sumigaw siya at humingi ng saklolo, ngunit tinakot siya ni Macario at doon ay pinakitaan siya ng isang kutsilyo. Sa takot ni Susan ay nanahimik na lamang siya habang sinusubukan siyang halikan ni Macario. Matapos ang ginawa ni Macario ay tinakot nito si Susan at sinabihang huwag magkakamaling magsumbong. Kaya naman sa matinding takot ay sumang-ayon na lamang si Susan sa nais ng lalaki. Patakbong yumakap si Susan sa ina nang sandaling makita niya ito at ayon kay Macario, ang rason nito ay dahil sa labis na tuwa. Natuwa naman ang ina ni Susan dahil akala niya ay magaling na ang kanyang anak at pinuri din ito si Macario, ngunit dilingid sa kanyang kaalaman ay ginawa ni Macario sa kanyang anak na tila isang kahayupan. Sa bahay nila Susan, patuloy pa rin sa pag-iyak si Susan sa loob ng kwarto at umabot na ito sa punto na pinagagalitan na nito ng kanyang ina dahil pati sa pagkain ay tumatanggi ang dalaga. Tumigil sa pag-aaral si Susan at marami ang nagbago sa buhay niya. Makalipas ang 3 buwan, matapos pagsamantalahan si Susan, idinimanda niya si Macario sa kasong panggastos.
pag-asa. Pagkaraan ng paglilitis, nahatulan na mabilanggo ang albularyo sa kanilang apila sa kataas-taasang hukuman. Pinrotesta ni Macario ang kanyang pagiging inosente at pinilit na ang kaantalaan ng 3 buwan ni Susan ay nangangahulugan lamang na ang paratang laban sa kanya ay walang katotohanan at imbento lamang ang reklamo para pagtakpan ang taong kung sino man daw ang tunay na nangasa. Ayon sa Korte Suprema, ang pagkaantala ng halos 3 buwan ay hindi sapat upang makalusot sa kaso si Macario at para mapawalang saysay ang reklamo ni Susan laban sa mga ginawa niya. Ayon din sa korte, may sapat na dahilan kaya ito naantala. Una ay sa takot na dulot na pagbabanta sa kanya na kukulamin ang kanyang pamilya sa oras na magsumbong ito. Ikalawa ay ang katotohanan na ipinagdamdam ni Susan ang nangyari sa kanya. Dahil dito, sapat na rason ito upang ipagpatuloy ang kaso at pagbayaran ni Macario ang kasalanang nagawa niya. Dahil sa ginawa ni Macario na tila nag-aalala sa kondisyon ni Susan, ipinakita na tumulong lamang siya dahil may iba pa siya nais makuha. Ipinakita rin sa kaso ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos kung saan mas makapangyarihan ang dasal at paniniwala sa Kanya kaysa sa paniniwalang madalas sabihin na iba na bahagi na ng kinagisnan tulad ng panggagamot ng albularyo na minsan ay hindi naman totoong talaga. Minsan din, hindi lahat ng paniniwala ng magulang ay dapat na ding paniwalaan ng anak dahil madalas may paniniwala sila na nagsimula pa sa kanilang panahon na kung minsan ay hindi na gaanong kaepektibo sa kasalukuyang panahon. Napakalinaw na ang nakatala sa Biblia na ang paniniwala sa mga albularyo ay isang mortal na kasalanan sa Diyos. Kaya kadalasan, ang mga taong walang makapitan at dito pa sumandal sa halip sa ating Diyos na lumikha ay napapahama at lalo pang napapasama. So ngayon, alam mo na ha?